At para po sa lagi ng ating panahon, ilang lugar sa bansa ang makakaranas po ng mga pag-ulan dahil sa epekto po yan ng easterlies at ng intertropical convergence zone. Samantala, patuloy naman pong binabantayan ng pag-asa ang low pressure area na inaasang papasok sa loob ng PAR ngayong umaga. Kung magiging isang bagyo yan, alamin po natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Sir John Manalo. Sir, magandang umaga po. Ano pong update sa ating panahon? Magandang umaga po at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Yung update po natin dito muna sa LPA, sa kasalukuyan ay nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. So meron tayong dalawang senaryo na nakikita dito. Yung isa ay bago ito lumapit sa kalupaan ay magde-develop ito sa isang bagyo. At yung isa naman na senaryo ay habang LPA pa siya, ay tatahakin ito o magkocross ito sa Luzon landmass, sa kalupaan natin, at magde-develop siya na maging isang bagyo dito sa West Philippine Sea. Pero habang malayo pa yung senaryo na ito na dalawa, ay mataas pa rin sa kasalukuyan yung uncertainty. Ibig sabihin, ay posible pa itong magbago sa mga susunod na oras at araw. Pero yung pagpasok nito sa ating PAR ay nakikita na natin sa mga susunod na oras. Samantala, yung lagay naman ng ating panahon, magiging maulap dito sa Palawan dahil sa ITCZ. Yung ITCZ, ito yung lugar na kung saan nagsasalubong yung hangin from Southern Hemisphere and Northern Hemisphere. Ibig sabihin, ay magiging mataas yung tsansa ng mga pag-ulan doon sa lugar na kung saan nakaka-apekto itong ITCZ. At yung easterlies naman ay magdadala rin ng maulap na kalangitan at mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay magiging maaliwalas ang ating kalangitan at mababa yung tsansa ng pag-ulan. Pero posible pa rin yung mga pulo-pulo ng mga thunderstorms, no? Yung mga localized thunderstorms lalo na sa hapon at sa gabi. At yan po yung ating update mula sa DOST Pag-asa. Maraming salamat po Pag-asa Weather Specialist Mr. John Manalo.